Ginamit ko ang camera na halos makahatak sa akin sa utang para iligtas ang sarili ko noong pandemic. Ito ang kwento na pinakamalaking diskarte ng buhay ko. Paano nga ba ako nag-transform mula sa pagiging event videographer papuntang street drip coffee seller sa gitna ng lockdown? Ito ang kwento ng pinakamalaking pivot at diskarte sa buhay ko. Nung tumama ang pandemic noong March 2020, totally zero business. Walang mass gathering, walang kasal, walang events na nangangailangan ng videography services ko. Akala ko nung una, ilang linggo lang. Pero umabot ng buwan. At bukod sa walang papasok na pera, may malaking problemang naghihintay. May monthly bill ako para sa hulugang camera gear ko. Dahil sa lockdown, 2 buwan akong hindi nakapagbayad. Bawat buwan na lumilipas, patong-patong ang penalty at ang laki na ng kailangang bayaran. Doon ko naramdaman ang matinding pressure at kaba. Hindi pwedeng nakatunganga lang ako habang nag-aantay na mag-open ng events habang lumalaki ang utang ko sa camera. Kailangan kong kumilos agad. Dahil bawal ang indoor activities at pampublikong sasakyan noon, napansin ko ang isang malaking trend. Halos lahat ng tao nag-umpisang magbike para magpapawis. Isa na rin ako sa mga yun. Habang nagbabike ako, biglang pumasok sa isip ko, what if gumawa ako ng ambulant coffee setup? Naisip ko to kasi nung time na yon sa area namin, wala pang masyadong gumagawa ng street side drip coffee para sa mga bikers. Para mabayaran ng camera at magkaroon ng pang-araw-araw na kita, ginawa kong puhunan yung natitira kong ipon mula sa mga nakaraang shoots. Sobrang risky kasi pwedeng maubos ang natitirang pera ko, pero kailangan kong sumugal. Inilabas ko yung lumang bike ko sa bodega. Bumili ako ng basket para paglagyan ng mga gamit at ingredients. Inisip ko kung paano magiging compact, malinis at mobile ang buong setup. Nagsimula ang bagong routine. Kasama ko ang isa kong tropa. Maaga pa lang, 3:00 na madaling araw. Gising na kami para maganda at pumunta sa New City Hall kung saan maraming cyclist. Nung unang ilang araw, mahina. Hindi gaano maganda ang kita. May mga tumitingin lang, pero kakaunti lang ang bumibili. Naisip ko sa ganitong kita, matatagalan bago ko mabayaran yung penalty at monthly ng camera ko. Doon ko na-realize na kailangan ko ng panibagong diskarte. Paano kami makakuha ng customer? Doon ko naisip na gamitin ang mismong dahilan kung bakit ako nagkakautang, ang camera ko. Dinala ko to sa spot kinaumagahan. Gumawa kami ng promo. Bawat bibili ng kape, may libreng portrait photo na ipopost sa page natin with permission. Boom! Nagbago ang laro. Hindi na lang kape ang binibili nila. Ang binibili na nila ay yung experience at yung magandang alaala kasama ang bike nila. Biglang nagkaroon ng excitement sa paligid ng maliit naming kapihan sa kalsada. Dahil sa kita sa kapihan, unti-unti kong nabayaran ng penalty at monthly bills ng camera ko. Dahil doon, isilba ko ang pinakapuhunan ko sa buhay. Unti-unting lumipas ang buwan, lumuwag ang quarantine guidelines, at unti-unti nang nagbalik ang mga events. Bumabalik na ang mga client na nagpapatulong mag-shoot ng kasal at iba pang celebrations. At the same time, dumami na rin ang kompetensya sa spot. May katapat pa kami noon na gumagawa na rin ng iced coffee. Na by the way, ngayon ay may sarili ng physical coffee shop. Nakakatuwa lang panoorin ang growth ng bawat isa sa amin nung panahon na yun. Dahil naging busy na ulit ako sa video editing at shoots, dahan-dahan na rin nabawasan ng oras ko para magbenta sa madaling araw. Hanggang sa tuluyan ko nang naibalik ang focus ko sa main passion ko, ang videography. Kung tatanungin mo ako ngayon, hindi ko malilimutan ang experience na yun. Yung pressure mula sa bills at overdue penalties ang tulak sa akin para maging madiskarte. Pinatunayan lang nung panahon na yun na kapag nasara ang isang pinto, pwedeng-pwede kang gumawa ng sarili mong pintuan gamit ang diskarte at ang mga skill na mayroon ka na. Yung skill mo sa isang bagay gaya ng photography o videography, pwedeng-pwede mong idikit sa kahit anong negosyo para maging iba ka sa iba. Kayo ba? Anong naging side hustle nyo nung pandemic? I-comment nyo sa baba ang kwento nyo. Gusto kong mabasa. Kung nagustuhan nyo ang kwentong to, huwag kakalimutang mag-like, share, at subscribe for more stories at videography content. I'm Kiko Miranda. Appreciate, zero hate, all day.